Katulad nito, mga kababayan. Ano yan, Kent? Ito na. Yung kuditang plano ng grupo ni Sara. Kita ninyo. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ang lakas ng loob, bumuo or magplano ng kudita na hindi naman sila umabot sa 1,000. Mas marami pa nga yung viewers ko kaysa sa mga nagrarally dun sa EDSA. Kita ninyo mga kababayan, yung planong kudita ni Sara at yung binulgar di umano ni Bato na mag-aaklas daw yung mga retired general, yung mga retired army, retired marines, retired navy. Hindi po yung panawagan ng grupo ni Sara at ng mga putang inang bobong DDS na magkukudita daw. Ang sabi ng Philippine Army, mga kababayan, para silang sirang plaka, para silang radyo. Maingay, paulit-ulit lang. Kapag hindi mo ilipat ng channel, hindi sila titigil. Yan sabi ng AFP or Armed Forces of the Philippines. Pakinggan ninyo mga kababayan kung paano barahin ng Armed Forces of the Philippines itong panawagan nilang kudita, yung pananakot ni Bato. Ay, Diyos ko. Sabi ng tagapagsalita ng EFP, para silang radyo. Maingay. Pag hindi mo ilipat yung channel, gano'n pa rin paulit-ulit ang sinasabi. Sa gitna ng ingay politika, muling nanindigan ng AFP na mananatili silang tapat sa mga Pilipino at sa konstitusyon. Disinformation lang daw ang umano'y tangkang pag-aaklas ng Kita ninyo, disinformation. So madaling salita, fake news. mga dating general at sundalo. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Do you think the government is still stable? No. Hindi na daw stable ang government, sabi ni Sara. Yung gobyerno ni Sara hindi stable. Bakit? Yung dating 32 million bumoto sa kanya, hindi na umabot sang million yung nagrally. Diba? No! Sabi niya, no! Bakit? Yung gobyerno mo hindi stable. Yung gobyerno ni Marcos stable na stable. Kaya nga unti-unti kaya nauungkat, di ba? No. Pumalagang AFP sa naging banat ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press con sa Senado na unstable ang gobyerno. Bagaman itinanggi na ito ng palaso, may hirit pa rin ang armed forces dito. Politically motivated distractions are like static on a radio. Diba? Politically, distraction, just like a static on radio. Pag hindi mo inilipat yung channel, paulit-ulit lang yung sinasabi, nakakasawa, nakakaburya, diba? They make noise, but they don't actually change the signal. Our focus is locked on our mission. And kita ninyo? They make noise, diba? Hindi sila nagpapalit ng signal. Paulit-ulit yung kanilang sinasabi. Alam niyo, sa totoo lang, yung panawagan, tapos ang lakas ng loob magtawag na kung hindi daw mag-resign si Marcos, lulubog ang Pilipinas. Yung nanawagan, isa ding rebelde. Sino? Yung kalbo. Si Jeep Resiles. Ang lakas ng loob mo manawagan ka dyan na pa-resignin si Marcos. Paano paniniwalaan ng tao? Rebelde ka nga. It is to protect the people and secure the state. At sa kabila ng bangayan ng dalawang pinakamataas na leader ng bansa, mananatili raw na nasa gitna ang puwersa ng mga sundalo. Makikita nyo naman, buong-buo po ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, and we remain to be a professional organization. So we are one, as we have always stated, if there's one AFP, there's one Philippines, and with strong AFP and strong Philippines. Mariinding pinabulaanan ng AFP ang kumakalat na balita ng pag-aaklas umano sa hanay ng mga dating general at sundalo. Ito pong sinasabi niyong mga movement na ito, na meron daw pong mga plot na sinasabi dyan, klaro po, wala po itong katotohanan. Paano ba naman mga kababayan? Paano ka maniniwala? Ganito kwento ko sa inyo. Yun daw pag-aaklas ng mga dating general at ng mga retired na sundalo. Maniniwala ka kay Dado na 40 million sila? Putang ina, kung 40 million, hindi na matagal nang sinunog nila yung Malacanang at pinabagsak si Marcos. Diba? Alam nyo yung mga kababayan, alam nyo itong mga DDS na bobo, mahilig gumawa, mahilig mag-ilusyon.
para silang sirang radyo na paulit-ulit na lang, kapag hindi mo ilipat yung channel, hindi mawawala yung sinasabi. Kita nyo, sabi nung spokesperson ng AFP, biruin mo, ang dami daw mga sundalo na retired, pati yung mga general mag-aaklas na daw. Para daw kalabanin at pabagsakin si Marcos kasi magkukudita na daw. Tapos sinong nagsabi? Si Dado. Putang ina si Dado. Papaniwalaan nyo pa yung matandang hindi na nga tumitigas titi niyan. Tapos papaniwalaan nyo pa. Kasuhan nga ni General Torre yan ng CIDG noon, di ba? Anong sabi niya kay General Torre doon? Nagmamakaawa. Tragis na yan. And the AFP is intact, professional, and disciplined. Ngayon, mga kababayan, ano bang rason para magkudita ang mga sundalo? Ano bang rason para magkudita? Simple lang yan eh. Bigyan ko kayo ng example mga DDS na bubo. Alam mo bubo kayo pero hindi kayo bungol. Hindi kayo bulag. Ang rason para magkudita, ang mga sundalo ganito yan. Para bumuo ng kudita at kalabanin ang gobyerno at agawin ang karapatan ng government at militar or militarisasyon na ang mamumuno sa ating bansa. Ganito yan. Betrayal of trust. Una, ganito. Halimbawa, si Pangulong Bongbong Marcos. Sobra na ang kanyang pagnanakaw. Halimbawa, nakita na ng mga kasundaluhan na maskin sila, kulang na ang equipment or ang kanilang kagamitan. Pangalawa, maskin sila, kinulang sa budget, kinulang sa pondo, at maskin yung pondo nila ay ninakaw na. Yan ang isa sa kadahilanan na mag-aaklas sila. Hanggat ang Armed Forces of the Philippines kumpleto sa budget, hindi kulang ang equipment, pinahalagahan sila ng gobyerno, maskin ang kapulisan, walang mangyayaring kudita. Maliban lang noon katulad kay Gloria Arroyo, napakagrabing napakalaki po ng inutang niya doon sa ZTE deal na kung saan nagkudita ang magdalo na grupo ni Senador Antonio Trillanes IV. Kasi hindi na tama. Kalaunan, anong nangyari? Nakasuhan si Gloria. Tapos nagpa-house arrest, hospital arrest. Tapos nung putang inang naging presidente si Digong, anong ginawa niya? Binigyan ng pardon si Gloria. Yung dating nag-bracket, tinanggal ang bracket. Ngayon, congresswoman na naman. Nakakulong si Jinggoy, nakakulong si Bong Revilla. Anong ginawa? Binigyan niya ng pardon, nakalaya. Nakakulong si Robin, binigyan ni Digong ng pardon, nakalaya. Kita ninyo? Ngayon ninyo sabihin na si Digong ay matinong presidente. Kung saan yung mga gumawa ng kalukuhan sa bansa na pinakulong nung panahon ni Pinoy, ang ginawa ni Digong, pinalaya niya lahat. Kita ninyo? Tapos sabihin nyo matino? Lahat ng may kasalanan at nakasuhan na napakamabibigat ng mga plunder cases, pinapalaya niya. Tapos sabihin mo ngayon matino? Nung pinalaya, ayun, bumalik, nagnakaw ulit. Kasi mga nakakampi na niya lahat. Si Erap, tignan nyo. Binigyan ng pardon. Nakalaya. Tumakbong mayor ulit. Ay, Diyos ko. Kita ninyo. Disinformation lamang po ito, no? And ang gusto po natin hindi po magkaroon ng paghahasik ng gulo at duda sa ating mga kababayan. Kasabay nito, naglabas ng Manifesto of Support sa Marcos Jr. Administration ang Association of Generals and Flag Officers. May nag-comment. Basahin ko lang. Sabi ni Sir John Paul, Kent, nagbutuhan yung mga senador ngayon lang sa session nila sa house arrest ng amo nila na si Digong. May resolusyon sila. May bearing ba yun sa ICC? Actually, mga kababayan, gusto ko lang reaksyonan. Paalala ko lang po. Ang ICC po ay hindi po political. Yan po ay judicial. Kung ang pinaglalaban ng Duterte Black ay para kay Digong, hindi po papakinggan ng ICC yan. Bakit? Philippines is no jurisdiction about the ICC rules and regulation. Take note,
wala po tayong sovereignty sa Netherlands. Kasi kung meron tayong sovereignty sa Netherlands, napakarami pong abogado ng ating bansa. Kung yung 16 na abogado ni Sara, kung nag-file lang yun doon ng resolution para pauwiin si Digong, edi nakauwi na. Ang tanong ngayon, wala po tayong jurisdiction. Iba ang batas doon, iba ang batas dito. So, ganun lang yan mga kababayan. Anong karapatan mo na mangisda sa Netherlands, hindi mo naman parte ng economic zone yan ng Pilipinas. Yeah? Wala tayong karapatan manghimasok at mangisda sa Netherlands kaya hindi po natin yan parte ng exclusive economic zone. Ganun lang kadali yan, mga kababayan, maskin grade 1 maintindihan. Paano mo pauwiin si Digong? Paano magkaroon ng bearing yung pagbubutuhan ng Duterte block na mga senador para pauwiin si Digong? Anong power ng mga senador doon? Maskin nga presidente ng Amerika, walang power sa ICC. Di ba? Pilipinas pa kaya na ang mga magnanakaw dito hindi nga nakulong-kulong? Suportado daw nila ang anti-corruption drive ni PBBM sa harap ng flood control scandal. Yung mga retiradong nasabi, Eto, may nagtanong. Sir Ken, sabi ni Sir Hamtaro, ano pala ang mangyayari sa pwesto ng mga senador na may kaso ngayon? Floating. Floating sila. Hindi natin alam kung ano ang dyan. Baka pagka nakulong yung mga yan, matatanggal sa posisyon, di ba? Matatanggalan sila ng posisyon, mawala sila dyan, katulad kay Chis Escudero. Kung sakaling mapatunayan yung sinabi ng Omnibus Election Code, di ba? Omnibus Election Code, or Omnibus ba, pagbasa niyan? Sabi ni George Garcia na matatanggal kung sakaling mapatunayan at makulong ng 1 hanggang 6 na taon. Di yung pang number 13 na senador, ipapalit yun. Siyempre, natanggal disqualified siya Yeah? Malayo-layo pa kaya? May 3 taon pa kaya? 2028 pa ang sunod eleksyon. Sayang naman yung si Bintulpo ba yun? O sino ba yun? Yung pang number 13 ni Aimee. Sayang. Ganun yun. Yeah? Continue. na lihis ang kanilang pananaw na tumatawag ng activities or actions that border on defying the Constitution or violating the Constitution, yan ay hindi sinusuportahan ng karamihan ng ating retirado, including the AGFO. Diba? Walang mga katotohanan yung sinasabi nila Bato, nila Sara at ni Jeffrey Siles na mag-aaklas daw. Magpaniwala kayo dyan sa sinasabi ni Dado. Ultimo, ang Armed Forces of the Philippines ayaw kay Sara. Ngayon mga kababayan, bakit nga ba ayaw pakinggan ng Armed Forces of the Philippines si Sara Duterte? Bakit? Ganito kasi yan mga kababayan, ganito kasi yan. Gusto ko lang itanong sa inyo Naalala nyo ba kung paano i-manipulate ni Sara ang DepEd noon na ginamit nila ang isang resibo ng Armed Forces of the Philippines na isang youth conference seminars na ginamit nila ang resibo tapos nagbigay daw sila ng 15 million sa Armed Forces of the Philippines tapos wala namang binigay kundi Armed Forces lang ang nagastos noon at ang local government kung saan nangyari mga kababayan, yung ginanap or sino yung mga panauhin doon sa mga youth. Binaboy kasi nila. Binaboy nila ang Armed Forces. Kaya isa sa rason niya na ang Armed Forces galit kay Sara. Yun yung totoo. Gusto nyo iparinig ko sa inyo mga kababayan? Kung paano gamitin ang DepEd Confidential Fund na 15 million. Di ba? 15 million. Ito, alam ko mga DDS bobo kayo pero hindi kayo bungol. EFP. DepEd. So, ibig sabihin po, hinihingi nyo lamang po itong mga documentation na to para lang ma-justify kung paano ginamit. Pero in actual, hindi talaga doon ginamit. Tama po ba? Parang gano'n ang pagkakaintindi ko Parang hinihingi nyo lang po yung certification nung nilabasan na kayo ng AOM. Ayan na. Nung
Tama po. Tama po? Tama po. Nung Yun. lumabas po yung AOM, Saka kayo humihingi kailangan nito. daw po ng evidence of success. Yes. So kahit na hindi doon ginamit, gumawa kayo ng mga documentation na parang doon ginamit. Parang ganun. Kung tama po yung pagkakaintindi ko. Hindi naman po, Mr. Kasi Chair. lumalabas po, hindi naman po itong ginamit yung confidential fund. Pero itong documentation na in-issue po nila Yusek Mempi, yun ang sinabit natin sa COA just to justify yung AOM. Kita ninyo? Mr. Chair, again, this is just under my impression nung nakuha ko yung certification. Ano po. Kita ninyo? The certification po kasi, when I read it, stated that they conducted yung mga YLS based on the information received from LGU. So ang impression ko po, and again, this is just my impression, Kita is that ninyo, mga kababayan, ginamit nila yung certification sa Armed Forces para makakuha sila ng 15 million at ang report nila sa COA ay binigay daw nila sa Armed Forces of the Philippines. Ending, walang natanggap ang Armed Forces of the Philippines. Sila lang nagmanipulate, gumagawa-gawa ng resibo. Ayan. Pinalabas mo nung ginamitan noon ng confidential funds ng DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte ang isang Youth Leadership Summit ng AFP. Yan ay matapos linawin ng Philippine Kita Army ninyo? na wala sila nakuhang pondo mula sa DepEd. Kita ninyo, ginamit ang resibo or sertifikasyon ng training ng Youth Summit ng Armed Forces of the Philippines para makapagnakaw ng 15 million sa confidential fund ng DepEd. Nung tinanong ang Armed Forces or ang mga panauhin ng Armed Forces, wala daw silang alam na may ganyang pangyayari. Kita ninyo yan? Ganyan sila kagaling gumawa ng resibo. Yan. Sa frontline na balitang yan, Manan Enriquez. TV5 yan, ha? Kinuwestiyon sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang ilang dokumentong ipinasa ng Department of Education sa ilalim ni Vice Ma'am President Carol Sara Manzano, hello po. Duterte tungkol ito sa pinaggamitan ng kanilang confidential funds noong 2023. Lumalabas kasi ng dokumento na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit ay certification na hiningi lang sa Philippine Army. Patay! Partikular ang higit 15 million pesos na ginastos ng Armed Forces of the Philippines para sa Youth Leadership Summit o YLS. Kumbaga, tila nang hingi lang umano ng resibo sa ibang ahensya ang DepEd para ma-justify ang gastos sa kanilang confidential funds. Yan ang Kita ninyo? Nangingi ka ng resibo sa Armed Forces para makakagnakaw ka ng 15 million? Tapos isasubmit mo sa COA na nagbigay ka sa Armed Forces? Ngayon nung nag-check na ang COA, totoo ba to? Armed Forces nakatanggap kayo? Wala po. Wala po kaming natanggap ganyan. Ewan ko kung sino po ang nagbigay ng 15 million na yan kasi gastos po lahat ng local government yon. Yung mga pinamasahe po ng mga youth na umatin sa seminar, galing po yun sa local government. Gastos po yun ni mayor, gastos po yun ni congressman o ni gobernador. Sa mula po sa opisina nila yon. Wala pong DepEd doon. Kita ninyo mga kababayan. Diyos me, yung Marimar anak ka ni Jesus. pinalutang ni Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro matapos linawin ng Philippine Army na sariling pondo ng AFP ang ginamit sa naturang aktibidad. For the 8 YLS Yes, that were conducted, you used the fund of the Philippine Army. for our participants, we used the Philippine Army. For the students, they used the local government unit funds, Mr. Chair. Ayon kay Luistro, malinaw na walang ginamit na pera ang Philippine Army mula sa DepEd. Ang problema pa, hindi raw alam ng mga opisyal ng Philippine Army na gagamitin ng DepEd ang kanilang certification sa ibang bagay. Kita ninyo kung gaano nila lukuhin ang Philippine Army. Binudol nyo na, pinagkakitaan nyo na, pinagnakawan nyo na. Hindi alam ng mga kasundaluhan na naglalakad sila na may 15 million yung ulo. Samantalang hindi naman nila natatanggap. Tapos ngayon, yung panawagan ninyong pag-aaklas dyan at pagkukudita, nangihingi kayo ng suporta. Katulad kay Digong, kayong mga kasundaluhan, kayong mga kapulisan, hahayaan nyo ba na may presidente tayo bangag noon, bangag ngayon, tang inang presidenteng yan. Nakita ninyo? Tapos manawagan kayong pag-aaklas, tang ina nyo. Ngayon, tanungin ko kayo. Kung kayo ang taga-armed forces, gagamitin yung pangalan ninyo, yung dangal ninyo,
Yung pinag-aralan ninyo ng halos 5 taon para makamit ninyo yung posisyon ninyo dyan. Tapos gagamitin lang kayo ng confidential fund na nabigyan kayo pero sila ang nakikinabang yung mga magnanakaw. Kita ninyo yan? Tapos ngayon, panawagan ni Siles. Yung sabi ni Bato na may mag-aaklas daw ng mga retired. Putang inang yan. Sinong aaklas? Sinong susuporta dyan? Tandaan ninyo yan. Nananahimik yung Armed Forces of the Philippines. Idadamay ninyo sa pagnanakaw. Matutuwa ba si Bronner dyan? Matutuwa ba mga kasundaluhan yan? Yan ang tanong ngayon. Diba? So yun, mga kababayan. Continue. Were you aware that this will be used to justify the 15 million payment of rewards by the DepEd? We are not, ma'am. Can we hear from Colonel Panopio? Mr. Chairman. Were you aware? We are not aware, Your Honor. You were not aware? Colonel Boransing. Thank you, Mr. Chair. We were not aware, Mr. Chair. Di nila alam. Giit pa ng mga opisyal ng Army kung alam lang daw nila, hindi raw sila magbibigay ng certification sa DepEd. Kita ninyo? Kung alam lang nila, hindi sila magbigay ng certification sa DepEd. Diba? Kita ninyo? Bakit ka magbibigay ng certification? Anong kinalaman ng DepEd? No? Doon sa Youth Conference Summit. Ay, Diyos ko. Kaya ngayon, intact ang suporta ng Armed Forces. Walang mangyayari. Ikaw ba naman, Armed Forces of the Philippines, gagamitin mo sa pagnanakaw? Wala na. Don't expect too much. Diba? Yung panawagan, digong, bangag, BBM, presidente. Kita nyo mga kababayan? Kinggan ninyo May drug addict tayo na presidente. Yan. Ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Keme. Wala akong sinasabi ng masama. Wala sinasabing Hindi lang masama. ako Ano wala sinasabing masama? Sinabihan mo nga meron tayong presidenteng bangag, adik. Tapos hindi ba masama yun? Panya noon. Wala daw siyang sinabing masama sa pangangampanya noon. Nakalimutan ninyo mga kababayan. Anong sabi niya? Meron tayong kandidato pagka-presidente, nagkukukin sa eroplano. May kaibigan na anak ng may-ari ng banana plantation sa Davao na matay dahil sa kukin. Baka nakalimutan niyo yan. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniwasan ko. Kasi mapipilitan ako ngayon magsalita. Ano laban salita? ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, ano na naman yon? hindi ako maghingi ng tawad. Ba't ka mahingi ng tawag? Ano ba kasalanan mo? Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. What you do in this world defines you. Iyo yan. Kaya ka nakulungan sa ICC, di ba? What you do in this world defines you. Iyo yan. Utang inang yan, di ba? What you do in this world defines you. Iyo yan. Kaya yun, andun siya. For what you have done in this country, that's your time. That's your life. Then suffer them. Suffer him. Suffer there. Suffer. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan.
Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi ikaw ang utak sa EJK at sa war on drugs na yan. Kaya nga si Bato, si Bongo, merong surprise arrest warrant sa ICC. Oh my God! Alam niyo lahat ng sinasabi ni Digong nag-reflect sa kanya. Totoo yan. Ya? Nung ako'y mayor, Ah, pinakitaan ako ng evidence ah, ng PDEA. PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Andon yung pangalan mo. Bakit yung anak mo hindi kasali doon? Eh di ba tinalian mo pa nga yung bakal yung paa niyan, hinulog mo sa Samal Island sa pamamagitan ng helikopter? Noong mayor pa ako, nandun yung pangalan mo. Eh ba't din niyo hinuli nung naging presidente ka? Sabi ko sa inyo, lahat ng sinabi ni Digong nagre-reflect. Tandaan ninyo, what you do in this world defines you. Iyo yan. Abangan ninyo yung flood control, ha? What you have done in this country, iyo yan. Nako po. Kita ninyo, mga kababayan. Lo ni mo Digong gangal-ngal, gabula lang na imong ba animal ka, pisting yawa ka. Ito. Katulad nito, mga kababayan, si Pulong Duterte, umiyak. Hindi pa naimbestigahan yung kanyang distrito na Davao City. Nasa Davao Oriental pa lang si Vince Diso nag-imbestiga sa flood control na ghost project dyan. Na 2022 pa dapat tapos, pero ngayon pa lang inumpisahan 2025. Nung nalaman nilang mag-iimbestiga na ang DPWH. Noni Ilamparo, maraming salamat po sa 50 super sticker. Thank you so much.